Sinusundan natin ang balita ukol sa isang vascular surgeon na inakusahan ng pagpatay sa dating asawa at asawa nito sa Columbus, Ohio. Bagong balita, inakusahan ng grand jury sa Ohio si Michael McKee ng 5 kaso, hindi lang pagpatay ang kinakaharap niya. Ano ang sinasabi ng mga bagong kaso? Mga tanong na wala pang sagot tungkol sa nangyari sa bahay ni Monique at Spencer Tepe noong Disyembre 30. Nasa kaso kami ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Hindi na lang dalawa ang aggravated murder cases ni Michael McKee. Ipapakita ko ito sa inyo. 5 indictment ang inilabas sa Franklin County, Ohio kung saan ang Columbus ay matatagpuan. Isang grand jury sa Ohio ang nag-indict kay McKee ng 5 kaso nitong Biyernes. 4 na aggravated murder at 1 aggravated burglary. Nalaman din natin mula sa indictment ang ilang bagong impormasyon tungkol sa di umano'y dala ni McKee. Nung gabing sinasabing ginawa niya ang krimen, si McKee ay nasa Winnebago County Jail sa Illinois. Matatagpuan ng Rockford, Illinois, mga 1.5 oras sa kanluran ng Chicago. Isa siyang siruhano, vascular surgeon, sa isang medical na pasilidad sa Rockford, Illinois, at siya ay inaresto malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan ayon sa pulisya ng Columbus. Hinihintay ni McKee ang extradition sa Ohio para harapin ang mga kasong kaugnay ng umano'y pagpatay kina Monique at Spencer Tepe noong Disyembre 30. Gusto ko lang ipaalala dahil maraming impormasyon ang pumasok nitong mga araw at may bagong natuklasan din kami. Sino ba si Michael McKee at paano siya naging ganito mula sa pagiging dating vascular surgeon? Ang surgeon na ito ay espesyalista sa mga ugat at arterya. Kailangan ng mataas na talino at husay para maging ganitong surgeon. Paano nagagawa ng isang tao na magbago mula doon hanggang ngayon? Naakusahan ka bilang mamamatay tao sa pagpatay sa iyong dating asawa at sa asawa niya habang may mga anak sa bahay. Balikan natin si McKee, ang vascular surgeon sa Medical Center sa Rockford, Illinois bago siya maaresto. Inaresto siya ng Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Agents nung nakaraang weekend malapit sa kanyang trabaho. Umano'y sa Chick-fil-A. Umaasa kaming makakakuha pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa nangyari nung siya ay inaresto. Nagsasaliksik din kami tungkol sa naging trabaho ni McKee bilang vascular surgeon. Sa mga buwan, linggo at araw bago ang pagpatay kina Spencer at Monique Tepe, ngayon, ang connection ni McKee sa mga Tepe, gaya ng sinabi ko, ay sa pamamagitan ni Monique. Dati siyang asawa nito at Sabaturski ang apelyido niya noon. Hindi pa rin sinasabi ng pulisya ng Columbus kung ano ang motibo ni McKee sa mga pagpatay na ito. Pero sinabi nila sa isang press conference na itinuturing nila itong isang planadong pag-atake at sinabi nilang ito ay isang insidente ng karahasang domestiko. Nagdiborsyo sina McKee at Monique noong 2000 at 17 matapos 2 taong kasal. Halos 1 dekada na mula nang maghiwalay sila. Maayos ang diborsyo base sa korte, pero malinaw na may mas malalim pang nangyari sa likod ng kwento. Ikinasal sila noong 2015 at lumipat sa Virginia para ipagpatuloy ni McKee ang pagsasanay bilang vascular surgeon. Sa residency niya sa Roanoke, bumili sila ng bahay. May sarili silang bahay sa Roanoke habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang residency. Ang kasal, kahit na kasing promising ng medical career ni McKee, ay tila patungo na sa pagkasira at mabilis itong nagkawatak-watak. Noong Mayo 2, 2017 naghain ng diborsyo si Monique Tepe Sabaterski sa Franklin County, Ohio. Sa reklamo sa diborsyo, mahigit 6 na buwan nang nakatira sa Ohio si complainant nung nagsampa siya. Si McKee naman ay nasa Virginia pa rin para sa kanyang surgical residency. Ayon sa reklamo, wala silang anak at hindi siya buntis nang maghain ng diborsyo. Kaya ito ang naging dahilan niya. Sabi ng nagsasakdal, hindi magkasundo ang mag-asawa at maraming chismis tungkol sa kanilang kasal. Nung nakaraang linggo, nakausap ng Law and Crime si Rob Misla na bayaw ni Spencer Tepe at ikinuwento niya ang ilan sa mga salitang pang-aabuso na pinaniniwalaan niyang bahagi ng kasal na ito na ginawa ni Monique sa kanyang dating asawa, si McKee. Ngayon, may paglilinaw tayong nakuha tungkol sa diborsyo na nais kong talakayin, lalo na nang sinuri natin ang kaso ng mag-asawa. May entry nung Hunyo na nagsasabing may pagdinig sa Setyembre 2025. Noong 2017 iniulat ng United States of America Today na muling binuksan ang kaso dahil sa clerical error. Kaunting konteksto lang ito sa kwento. Si Monique ay nagpatuloy sa buhay, nagpakasal kay Spencer Tepe, isang dentista noong 2020. Meron silang 2 anak na edad 1 at 4. Si McKee, kahit na ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay para maging surgeon,
Umalis ng Virginia noong 2020 pagkatapos magtapos ng residency. Nag-fellowship siya ayon sa ulat sa Maryland. Pagdating niya sa Las Vegas, naging kahina-hinala ang mga pangyayari dahil sa trabaho niya sa surgical group at ilang professional na issue. Bago ang pagpatay kina Spencer at Monique Tepe, may kasong isinampa noong 2000 at 24 laban sa isang physician's assistant sa surgical practice ni Maki dahil sa maling paglalagay ng catheter noong 2023. Ayon sa kaso, nabali ang catheter at naiwan ang 86 na pulgadang bahagi nito sa katawan ng pasyente. Binanggit si Maki hindi dahil siya ang nag-procedure, kundi dahil siya raw ang nag-train sa physician assistant sa tamang paglalagay ng catheter. At sinasabi nila na hindi niya ito ginawa. Ngayon, hindi gaano ang kaso ang talagang kahina-hinala para kay Maki, kundi kung paano siya, tawari, tumugon sa kaso, at kung ano ang nabunyag tungkol sa maaaring sinasabi niya sa kanyang pinagtatrabahuhan, kaya ang kumpanyang sumusubok mag-abot ng demanda sa kanya. Ayon sa binagong reklamo, 9 na beses nilang sinubukang hanapin si Michael Maki noong nakaraang taon simula noong Setyembre, mga 3 buwan bago ang mga pagpatay na ito. At hindi nila ito nagawa. Madalas silang pumunta sa kanyang address. Minsang may bukas na television pero biglang pinatay, walang nagbukas ng pinto. Mas nakakabahala, nagpunta ang kumpanyang ito sa pinagtatrabahuhan ni Michael Maki, ang surgical practice sa Las Vegas. At sinabi ng isang doktor doon na wala silang ideya kung nasaan siya at sinabi nilang basta na lang siyang nawala. At bukod pa doon, sinabi pa nila yon. Nag-expire ang Nevada surgical license ni Maki nung tag-init ng nakaraang taon. Aktibo ang lisensya ni Maki bilang surgeon sa Illinois, kung saan siya nakatira at dati rin siyang may lisensya sa California. Ngayon, tinitingnan natin ang landas ni Monique Maki at alam nating naghiwalay na sila. Mukhang ganun nga, pero nagbago lahat nung Disyembre 30. Si Spencer, katrabaho ko, ay hindi pumasok ngayong umaga at hindi rin namin siya o ang kanyang pamilya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, may problema ba siya sa kalusugan? Wala at maasahan siya. Hindi rin namin makontak pati asawa, pamilya o sino mang kasama niya sa bahay. So you're in Florida. Home. Nasa Florida ako. Ako ang may-ari ng negosyo. Ipinaalam sa akin ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho at siya na ngayon ang nagpapatakbo ng opisina. Iyan ang unang siyam na isang natawag mula sa trabaho ni Dr. Spencer Tepe. Nang hindi siya dumating, tumawag ang boss niyang nasa Florida matapos siyang hindi makontak ng mga katrabaho. Sabi nila si Dr. Tepe na laging nasa oras at pumapasok ay hindi dumating ngayon. Nagpadala ng pulis para sa welfare check sa bahay ng mga Tepe, pero una ay sa maling address na punta ang pulis. May kaibigang nag-aalala na dumating sa bahay ng mga Tepe. Pumasok siya at nagsabi na natagpuan nilang patay si Spencer sa isang kwarto. Ayon sa pulisya, natagpuan ang mag-asawang Tepe sa ikalawang palapag ng bahay na may maraming tama ng bala. May bangkay, may bangkay. May bangkay sa loob. Yeah. Sige, sandali lang. Saglit, ilalagay kita sa linya kasama ang medic. Sige, hintay lang. Ngayon, si Michael Maki ay inaresto noong Enero 10 sa Rockford, Illinois. Hindi pa sinasabi ng pulis kung anong komunikasyon ang meron sila kay Maki habang iniimbestigahan. Dahil dito, naniwala silang siya ang responsable sa pagpatay kina Monique at Spencer Tepe. Sa press conference, kumpiyansa ang hepe ng pulisya na nahuli na nila ang tamang tao. Una, 2 bilang lang ng pagpatay ang kaso kay Maki. Itinaas ang mga kasong iyon sa 2 bilang ng aggravated murder noong Biyernes. Kaya dito natin nakuha ang bagong impormasyong tinatalakay ngayon. Si Maki ay sinampahan ng grand jury ng 4 na kaso ng aggravated murder at isang aggravated burglary. Narito ang indictment na hawak namin sa Law and Crime at makikita mo rito ang mga bilang para sa aggravated murder. May especification sa paggamit ng automatikong armas, silencer, o itinaas na baril. Mas partikular pa, sa indictment na binanggit nakasaad, natuklasan at tinukoy pa ng mga grand juror na si Michael Maki ay may baril na may kasamang muffler or suppressor. Nasa kanya o kontrolado niya habang nilalabag. Mukhang naniniwala ang mga piskal na may silencer ang baril
na ginamit niya sa pagpatay kina Monique at Spencer Tepe. Ngayon, ang kinakaharap niya ay ang ikalima niyang kaso, aggravated burglary. Naniniwala ang grand jury na may ebidensya laban kay Maki sa pagpasok ng walang pahintulot sa bahay ng mga Tepe. At alinman sa may hawak siya ng nakamamatay na sandata o sinubukan, nagbanta o nanakit ng iba, na ayon sa batas ng Ohio, pareho raw niyang ginawa ang mga kwalipikadong dahilan na ito. Alam din natin na naniniwala ang pulisya na nakuha na nila ang ginamit na sandata sa pagpatay. Si Maki ay nakatira sa marangyang kondo sa Lincoln Park, Chicago, at ito ang mga larawang ipinadala ng kanyang mga kapitbahay at pulis sa gusali. Pagkaraan ng pag-aresto kay Maki, may pulis na 24 sa bawat 7 naka-assign sa labas ng kanyang apartment sa ika-12 palapag habang iniimbestigahan pa. Ayon sa hepe ng pulisya ng Columbus, maraming armas ang nakita sa apartment. Isa raw dito ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa kanila. Konektado ito sa pinangyarihan ng krimen. Iniulat ng lokal na media na may natagpo ang ilang basyo ng bala bago pa may maaresto. Kaya napakahalaga ng ebidensyang ito habang binubuo nila ang kanilang kaso ngayon. Maaaring naaalala mo rin ito. Ipinapakita sa video ang pinaghihinalaang tao na naglalakad sa eskinita sa likod ng bahay ng mga Tepe noong sila ay pinaslang. Mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga, Disyembre 30. Nakasuot ng itim ang taong ito, iniiwasan ng kamera at sinasabing siya si Michael Maki. Sabi ng pulisya, galing ito sa mga video surveillance camera na hiniling nila sa publiko. Yun talaga ang naging susi o mahalagang ebidensya sa pagsubaybay sa taong interesado sila. Isang taong gusto nilang makausap, ayon sa kanila, ang taong iyon na kanilang tinutukoy. Pagkatapos, pumunta siya sa isang sasakyan at yun ay ang sasakyang dumating ilang sandali bago napatay sina Spencer at Monique. Pagkatapos, umalis agad ang sasakyan matapos pumunta sa Illinois at ito ay nakarehistro kay Michael Maki. Hindi pa natin alam sa ngayon kahit sa tala ng kasong aggravated burglary na kinakaharap ni Michael Maki. Paano siya nakapasok sa bahay ni na Spencer at Monique Tepe? Iyan pa rin ay isang malaking tanong na hindi pa nasasagot sa ngayon. Walang palatandaan ng puwersahang pasok sa bahay ayon sa pulisya. Si Maki ay nakakulong sa county ng Rockford habang hinihintay ang extradition. Nagpakita siya sa korte sa unang pagkakataon noong nakaraang linggo. Napakaikli ng pagdinig at tinalikuran niya ang kanyang karapatan sa isang extradition hearing. Nasa mga pulis ng Columbus na ngayon ang kaso. Inaayos na nila ang detalye para madala si Maki sa Ohio. Kung hindi pa rin siya na ibabalik pagkalipas ng isang linggo mula Biyernes. Sa Enero 23 may status hearing para sa kanyang kaso. Samahan kami ngayon upang talakayin ito. Salamat muli, Rich Schonstein, trial attorney, sa pagsama sa amin sa Law and Crime. Ano masasabi mo? Sa ngayon, kinukuha pa rin namin ang kopya ng indictment. Pero base sa court records online, ano ang basa mo sa 5 bilang ng indictment? Mukhang indictment ito para sa aggravated murder na siyang pinakamataas na kaso. May 6 talagang iba't ibang posibilidad. Sa batas ng Ohio, ang aggravated ang pinakamataas na kaso na may pinakamabigat na parusa at posibleng magresulta sa death penalty. Wala pa akong nakikitang senyales na hinahabol nila yon. Kadalasan ito ay basis sa planadong krimen at ayon sa mga balita, iyon din ang iniisip ng mga autoridad sa kasong ito. At narito pa ang isa pang bahagi. Ang espesifikasyon nito ay paggamit ng automatikong baril o silencer. Ipinakita o itinaas ang baril. Ibig sabihin ba nito gumamit siya ng silencer sa mga pagpatay? Gusto ko talagang makita ang indictment. Alam kong hinahanap mo pa ito. Maaring magpahiwatig yon pero nagpapahiwatig din na posibleng gumamit ng silencer at malaking bagay iyon sa kasong ito. Oo, marami pang detalye ang hindi natin alam at patuloy tayong nagtatrabaho dito. Sa ngayon, nire-record pa natin ang panayam habang sinusubukan kunin ang indictment. Dati siyang may 2 kasong murder pero naging 2 aggravated murder na ito. Inaakusahan siyang pumatay kina Spencer at Monique Tepe pero ngayon, 4 na bilang ng aggravated murder ang kaso niya. Bakit kaya? Hindi ako sigurado kung walang ibang teorya, tig-iisang bilang bawat biktima. 2 ang biktima, kaya 2 ang bilang. Sa unang beses, pero kung isa ay tungkol sa firearm specification at ang isa ay ibang teorya, pwedeng magkaroon ng maraming bilang para sa parehong biktima. Minsan nakita ko itong nakalatag ng ganon. Kinasuhan siya ng grand jury sa Franklin County, Ohio kung saan matatagpuan ang Columbus.
Alam ko na may ganong klaseng klise na sinasabi ng mga tao tulad ng ham sandwich na pwede mong kasuhan kahit isang ham sandwich. Pero ano nga ba talaga ang ginawa ng mga piskal para umabot sa puntong ito na siya ay kinasuhan? Ano ang ibig sabihin nito para sa kaso sa mga susunod na hakbang? Sa totoo lang, hindi talaga madaling makakuha ng indictment. Ang dahilan kung bakit nila pinag-uusapan ito sa ganong paraan ay dahil ang naririnig lang ng grand jury ay ang panig ng prosecution. Hindi mo maririnig ang depensa, walang depensa, at hindi natatanong ang mga saksi, kaya madali lang. Mas madali makakuha ng indictment kaysa patunayan ang kasalanan ng isang tao lampas sa makatwirang pagdududa sa paglilitis. Papasok ang prosecution sa grand jury, dala ang ebidensya na meron sila kung may patunay sila. Naglakbay ang taong ito mula Illinois patungong Columbus. Dumating sa bahay sa kalagitnaan ng gabi, may dalang baril o silencer at pagkatapos ay umalis at bumalik. Malinaw na may ebidensya na 2 tao ang napatay sa baril. Sapat na siguro yon para makapaglabas ng sakdal, lalo na kung may maipapakitang record. Hindi rin natin alam anong ebidensya ang hawak ng autoridad. Maaring alam na nila ang kasaysayan ng paghahanap niya online, mga text o tawag sa telepono o iba pang nangyayari sa buhay niya. Maaari nilang isama ang ilan doon sa kaso, pero mukhang sapat na ito para magsampa ng sakdal. At alam kong nagsisimula pa lang tayo, ibig kong sabihin nasa Illinois pa siya sa ngayon. Habang nag-uusap tayo, hindi pa nga siya nakakabalik sa Ohio. Hindi natin alam gaano katagal bago ang paglilitis, pero may 5 kaso na siyang kinakaharap. Ibig sabihin, hindi natin alam ang laman ng cellphone niya o kung anong ebidensya pa ang lalabas. Alam mo ba kung may iba pang ebidensya? Paano nadaragdagan ng mga piskal ang mga kaso at paano ang proseso nito? Kung may mas marami pang ebidensya, magdadagdag ka ng mga kaso? Kailangan mo bang humarap sa grand jury? Alam mo, patuloy kang humaharap sa grand jury habang binubuo mo ang kaso mo kung gusto mong magdagdag pa ng mga kaso. Kung magdadagdag ka ng kaso at hindi lang ebidensya, babalik ka para kumuha ng superseding indictment kung may iba ka pang ilalabas. Kung dagdag ebidensya lang, tama, kinasuhan na siya ng aggravated murder. Kung dagdag ebidensya lang para patunayan na umabot sa ganong antas, hindi na nila kailangan kumuha ng bagong indictment, may dagdag ebidensya lang sila. Patuloy pang inaayos ng mga pulis at autoridad sa Columbus kung paano siya maibabalik sa Ohio mula Illinois. Paano naapektuhan ng indictment ng grand jury? Siguro bahagi iyon, pati na rin ang pagmamadaling madala siya sa Ohio para harapin ang mga kaso. Sa tingin ko mas mapapadali nito. At saka Chris, sa palagay ko napag-usapan na natin ito dati. Lumaki ako sa Columbus, kaya iyon talaga ang aking bayan. Ilang taon din akong nanirahan doon. Dahil naakusahan na siya, mas madali na ang extradition. Baka pumayag pa siyang wag nang dumaan dito. Hindi ko alam kung may abogado na siya, baka pumayag pa siyang wag dumaan sa proseso at diretso na lang sa Columbus. Hindi magandang desisyon lumaban dyan dahil hindi mananalo. Hindi makakaiwas sa extradition kung may kasong pagpatay sa Estados Unidos, kaya haharapin pa rin niya ang kaso sa Columbus. Malayo pa bago malaman ang panig niya sa kwento at kung ano ang magiging depensa niya. Pero kung sino man ang magiging abogado niya, alam kong pumayag siyang ma-extradite nung nakaraang linggo. Ngayon, hinihintay na lang niya ang mga pulis ng Columbus na ayusin ang plano para ibalik siya roon. May public defender siya nung pagdinig. Bilang isang vascular surgeon, ibig kong sabihin, sigurado akong maayos ang kita niya kaya baka hindi siya kwalipikado para sa public defender. O baka itanong ko pa yon. Ibig kong sabihin, kung isa siya sa mga taong kumikita ng 6 na numero. Ganon ba yon? Kailangan niyang kumuha ng sariling defense attorney imbes na public defender tulad ng ginawa niya sa Illinois sa isang maikling pagdinig. Nakalimutan ko yung detalye na nag-waive siya ng extradition. Pangalawa, kadalasan may agad na itatalagang public defender sa akusado sa simula pa lang habang pumipili pa sila ng representante. At lalo na dahil kailangan niya ng abogado na nakabase sa Columbus, hindi ko dapat sabihin kailangan. Mas okay sana kung kumuha siya ng abogado na taga Columbus, kahit pwede namang kumuha mula sa labas o pagsamahin. Yung may alam sa batas, kilala ang hurado at may kakilala sa mga piskal sa Ohio. Kung gusto niyang makipag-areglo, dapat kumuha siya ng lokal na abogado kung kaya.
Hindi ko alam, business litigation ang ginagawa ko at hindi ako agad humuhusga sa kakayahan ng iba. Maraming tao dyan na kumita ng malaki pero wala ng pera sa kung anong dahilan. At naiintindihan ko na may mga kaso raw laban sa taong ito, kaya maaring isa iyon sa mga dahilan kaya hindi ko alam ang kanyang kalagayang pinansyal. Dapat siyang magkaroon ng karapatang magkaroon ng public defender, siguro kahit ano pa man ang mangyari. Oo, tama. At may punto ka doon. Ibig kong sabihin, syempre, iisipin mong bilang isang vascular surgeon siya, pero iba-iba talaga ang kalagayang pinansyal ng bawat tao. Ang Ohio ay isang estado na may parusang kamatayan. Ano ang pamantayan? At alam kong nahaharap siya sa kasong aggravated murder, pero ano ba ang pamantayan? Karaniwan, ano ang kailangan para mapatawan ng parusang kamatayan ang isang tao sa isang kaso? Hindi ko pa napag-aralan ang batas ng Ohio. Kadalasan may nagpapabigat na salik gaya ng paggamit ng baril. Maring may nagpapabigat na salik ang pagpaplano ng krimen ay maaaring maging nagpapabigat na salik. Ang silencer, kung meron man, ay maaaring maging bahagi rin dito. Kung talagang nagmaneho siya mula Illinois papuntang Ohio, may dalang baril at silencer, pumasok siya sa bahay at pinatay ang 2 tao tapos bumalik. Malamang sapat na yon para maghain ng mga nagpapabigat na salik para sa death penalty dahil malaking plano na yon. Nagamit pa niya ang nakamamatay na sandata. May 2 bata pa sa bahay. Well, Maaari mong sabihing nilagay niya sa panganib ang iba, pati mga bata habang ginagawa ang krimen niya. Kinasuhan din siya ng breaking and entering at masasabi ring pumatay siya ng tao habang gumagawa ng mabigat na krimen. Minsan nagpapabigat ito ng kaso. Sa tingin ko sapat na ang ebidensya para ituloy ang kaso kung gusto ng mga piskal. Minsan pinipili ng mga piskal na di humingi ng death penalty kahit pwede naman. Pinapahirap nito ang proseso at lalong nahihirapan silang makakuha ng guilty na hatol. Maraming salik ang nakakaapekto kaya mas mabuting pagtuunan mo muna ang bahaging yan ng kaso. para sa kung sino man ang magiging abogado niya, maaaring isang public defender o baka makakuha siya ng isang mahal at batikang abogado, kilala at mataas ang profile. Hindi natin alam paano mangyayari. Papasok siya at makikipagkita sa kanya sa unang araw pagbalik niya sa Ohio. Madalas ganito ang kaso. Sinusubukan mong hulaan ang depensa kapag lumitaw ito, lalo na kung mabigat ang ebidensya ng prosekusyon laban sa kanya. Sa tingin ko sa ganitong kaso, mahalagang malaman kung gaano kakumpiyansa ang kliyente mo. Gusto mong tiyakin na walang issue sa mental na kapasidad o anumang bagay na pwedeng makaapekto. Nangyari na ito sa California gaya ng kaso ni Nick Reiner. Dapat mong bantayan yon. Pagkatapos, subukan mong alamin kung ano ang depensa. Halimbawa, may depensa bang hindi ako ang gumawa niyan? May depensa bang ako ang gumawa niyan? Pero may iba pang mga pangyayari na kailangang isaalang-alang, halimbawa kabaliwan, pagtatanggol sa sarili, or iba pang nagpapagaan na salik. At syempre, sa isang kaso na tulad nito na posibleng maging capital case, talagang binabantayan mo yung mga parusa. Ang pangunahing prioridad mo sa capital case ay panatilihing buhay ang kliyente mo. At maaring mas ituon mo ang iyong pansin doon kaysa sa mismong merito ng kaso. Hindi natin masasagot ang tanong ngayon. Sa ilang kaso, magkaiba ang sitwasyon tulad sa Idaho at Brian Koberger. Tumagal yon ng ilang taon hanggang sa umabot tayo sa puntong magkakaroon na talaga ng paglilitis. May ibang kaso ng pagpatay na nalulutas o hindi, pero nagkakaroon ng desisyon sa loob ng 1.5 taon. Ano ba ang nagtatakda kung ang isang kaso ay tatagal ng ganong katagal na panahon? Hanggang 2028, 2029, pinag-uusapan pa rin kung si Michael Maki ang may gawa ng mga pagpatay na ito. O kung isa ito sa mga kaso na mabilis nating nakikita ang hatol na nangyayari rin naman sa ilang mga kaso. Oo, sa tingin ko ang 2 bagay na gusto kong bigyang diin at marami pang iba ay ang pagiging komplikado at estratehiya. Ang pagiging komplikado ng kaso ay salik para sa lahat ng kasangkot, prosecution para maintindihan ito at depensa para suriin ang ebidensya at alamin ang depensa nila. Kaya sa mga kaso na may maraming biktima,
lalo na yung mga kaso na may iba't ibang biktima sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang lugar, na minsan ay nakikita natin, o yung mga nangyari sa mahabang panahon, o yung may maraming iba't ibang saksi na kailangang ipatawag. Minsan komplikado talaga ito at pwedeng magpatagal ng kaso, depende sa estratehiya. May karapatan ang akusado sa mabilis na paglilitis, ngunit madalas hindi ito ginagamit dahil kailangan pa ng oras ng depensa. Ang ideya ng mabilis na paglilitis ay sinusubok ang prosecution na agad simulan ng kaso dahil iniisip mong maaapektuhan ang kanilang pagpapakita ng ebidensya. Kung makakaapekto ito sa depensa mo, babalik ito sa iyo. Kaya madalas hindi mo ito makikita sa ganitong kaso. Maaga pa, 2026, kaya ang tansya ko ay baka sa 2027 pa ang paglilitis. At tandaan mo, siyempre, laging may posibilidad na matatapos ito sa isang uri ng napagkasunduang resolusyon. Marami pa rin kasong nauuwi sa plea deal at di natin alam kung mangyayari rin dito. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. Nasa Illinois pa rin siya ngayon, pero kinasuhan na siya ng grand jury sa Ohio. Rich Schonstein, trial attorney mula Ohio, laging masarap kasama sa Law and Crime. Salamat sa oras mo. Oo, maganda kang makita at nakikiramay ako sa pamilya at komunidad. Talagang mahirap. Malupit na pagpatay na magtatapos sa kasong iniharap ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at mapapanood ang On the Case sa Peacock. Ako si Chris Stewart, magkikita tayo ulit.